Hi guys! Ngayon i-share ko sa inyo yung bakit refundable yung tuition ng school na pinasukan. Hey guys! Hello guys! Kumusta kayo? I-share ko lang sa inyo yung school ng Mandarin dito kung bakit refundable yung tuition namin. Pero mayroon din siyang parang yung private, ganun. Mayroon din namang ganun school. Halimbawa, katulad sa kaibigan ko, pinasok sa in-enroll siya ng amo niya sa parang private school yun. May bayad talaga, mahal ang bayad dun. Pero sagot naman ng amo, kaya okay lang. Tapos, pero dun, every Sunday, nahirap pang ganun kasi bihira lang talaga amo na papayag ng every Sunday ang labas kasi nga walang mag-alaga. Pero, pag hindi naman lalabas, may bayad naman yun. May overtime yun. Sige, balik tayo dun sa tuition. Yung school na pinasukan ko, government yan. Kaya, refundable yung tuition namin. Tapos, guys, noon, wala naman, sabi nila noon daw, wala naman talagang bayad yun. Pero marami daw hindi pumapasok kasi nga, libre naman to eh. Kaya okay lang. Kaya hindi natututo tayo kasi nga, laging absent, laging ganun. Kailangan talaga natin matuto ng Chinese kasi kulilat ang mga Pinoy pagdating dito. Pero sa English, oo. Pero ang importante talaga dito, Mandarin language kasi hindi lahat ng employer marunong mag-English. Yung mga Indonesian, may ibang magaling sila mag-Chinese. Yung tuition, guys, 1,000 NT. Every 3 months yun. Tapos, yung 1,000 NT, ibabalik yun sa'yo pag na-straight mo yung 3 months na pinasukan mo. Halimbawa, pag hindi mo na-straight, 2 months ka lang pumasok, sa kanila na yun, napupunta yun sa government. Hindi na yung ma-refund kasi yun ang usapan. Kaya pilitin mo talagang makapasok ka ng straight na 3 months para mababalik sa'yo yung 1,000 NT. Tapos, pag mag-enroll ka naman ulit, ganun pa rin ang proseso. Ganun. Tapos, maganda naman kasi hindi lang, marunong na kami mag-Chinese, pero hindi talaga ganun ka galing. Tapos, yung pag-pronounce, tapos, sa mga karakter, ganun, mag-aral ka, unti-unti na natutunan ko yung mga ganun. Halimbawa, pag nag-chat na yung amo mo, kung hindi mo siya i-translate yung iba, yung mga karakter, na Chinese, nababasa ko na yung iba, na intindihan ko na. Tapos guys, ang pag-aaral naman, hindi lang bakit ako nag-aral, kailangan hindi naman magagamit. No. Magagamit mo yan sa Pinas pag darating ang panahon kasi marami ng mga Pilipino na umuwi sa Pilipinas tapos nag-tutor sila. Mayroon akong kaibigan, 12 years na dito, nasa Manila na siya nagtatrabaho ngayon. Translator na siya sa agency. Tapos malaki din yung sahod. Kaya pinupost ko yung sarili ko na kailangan ko matutong mag-Mandarin para someday, kasi wala naman siyang age limit pag tutor ka na o halimbawa talagang sobra ka na magaling, pwede ka na mag-apply sa agency sa Pilipinas na tutor, ganun. Tapos marami sa mga casino, maraming mga nangailangan ng tutor, translator, ganun. Kaya, pinupost ko yung sarili ko. Guys, kaya, nakaano na ako, 3 months. Tapos, mag-aral pa uli next year para panibagong knowledge naman. Guys, yun lang muna. Sana may natutunan kayo, guys. Shout out sa lahat din sa mga support ko, guys. Bye-bye! Sana may natutunan. Guys, nakalimutan,
ano pala, yung ibibigay yung tuition pagka 3 months, tapos paakit din kayo sa stage, isa-isa tatawagin yung name nyo. Tapos yun, papakita pa yung video namin, yung binigay sa amin yung tuition. Okay guys, let's go! Let's take a picture together. Whoa, sorry. One, two, three, smile. Okay, please give them applause. Okay. And next. Bilisan nyo na, huy! Nag-graduation, pasayawon daw.